Sino ako? Ang ating tunay na pagkatao. Hello, Pedro. Tinatawag tayo ng mga tao sa ating mga pangalan. Maaring kilala nila ang ating mga magulang, saan tayo nag-aral, saan tayo nakatira at kung saang bansa tayo nagmula. Noong tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, malaking pagbabago ang nangyari sa atin at nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Nung tayo ay nagkasala, nagkaroon tayo ng maraming masasamang gawain, masasamang pag-iisip at ugali. Ito ang lumang pagkatao, ang alipin ng kasalanan. Ang lumang pagkatao ay hindi masaya at hindi malaya. Dahil ang lumang pagkatao ay tumaliwa sa ating budhi at nagkasala. Ang lumang pagkatao ay naihiwalay sa Diyos. Gayunpaman, kapag tinanggap natin ang kaligtasan mula sa Panginoon, ang Panginoon ay agad na mananahan sa ating mga puso at tayo ay kaisa na sa Kanya. Ang ating espiritu ay makakaranas na maipanganak na muli. Ang lumang pagkatao ay namatay na at ngayon ang siyang namumuhay ay ang bagong nilalang. Mayroon pa rin tayong parehong pisikal na katawan, parehong itsura, parehong kasanayan at mga pamamaraan. Ngunit ang ating espiritu ay lubusang nabago. Kapag tayo na bagong nilalang ay tumayo sa harapan ng Diyos, tayo ay puro at walang kahit anumang kasalanan. Tayo ay 100% na perpekto at pinakaangkop na mamuhay sa langit. Kapag nakita ng mga anghel itong bagong nilalang, lubos nila tayong tatanggapin. Ngayon, hindi pa tayo namumuhay sa langit dahil mayroong gawain ng Diyos para sa atin na kailangan nating tapusin sa mundo. Tayo ay mga anak ng Diyos at tinatawag natin ng Diyos na Aba, Ama. Ang Panginoong Hesus ay ating nakatatandang kapatid, ating matalik na kaibigan at tunay na mangingibig. Itong bagong nilalang ay nagmamahal sa Diyos ng lubos at nalulugod sa mga utos ng Diyos. Ang ating puso ay pinakapuro. Tayo ay tulad sa Diyos at pinakabagay sa Diyos. Ang ating tunay na pagkatao ay napakaganda. Gayunpaman, ang ating mga alaala at masasamang gawain sa nakaraan ay makahahadlang sa pagsasapamuhay natin ng ating tunay na pagkatao. Bukod dito, matutukso tayo ni Satanas at gagamitin niya ang ating mga karanasan sa nakaraan upang makaapekto sa atin. Tayo ay maaaring malinlang at maiisip na hindi tayo mabuti. Maaari rin nating maisip na hindi natin kayang mapagtagumpayan ang mga kasalanan o tayo ay talunan. Sa katunayan, minsan tayo ay natatalo. Ngunit, ang ating mga kabiguan ay hindi makaaapekto sa pagkatao ng bagong nilalang. Ito ay hindi rin makakaapekto sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay nabigo, ang bagong nilalang ay may sakit at napakahina. Ang kailangan nating gawin ay gamitin ang ating pananampalataya. Magtiwala sa Panginoon para labanan ang mga tukso mula kay Satanas. Kailangan nating manumbalik sa Diyos. Pagkatapos, masisiyahan tayo sa kapayapaan sa lahat ng mga pagpapala. Ang ating pagkatao ay hindi magbabago. Kailangan nating panatilihing malakas ang ating espiritu. Pagkatapos, lubos tayong masisiyahan sa mga pagpapala at kagalakan mula sa Diyos. Huwag nang magkasala, ito'y di mabuti. Tinanggap si Jesus at naging bagong nilalang. Lumay lumipas na, lahat naging bago.
siya ay kasama ko, lahat makakaya. Lumapit sa kanya at mahalin siya. Mahal ko ang mahal niya, salita niya'y susundin ko. Ngayon ay mainam, buhay ay kay ganda. Ako'y bagong nilalang, masaya sa biyaya.